Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. Pastor, pwede mo ba mapaliwanag ang binigay ng tatlong matalinong tao? Ginto, insenso at pabango. Napansin mo ba kung ano yung dinala ng 3 wise men kay baby Jesus? Hindi laruan, hindi damit, hindi rin gatas, kundi gold, frankincense at myrrh. Random ba ito? Hindi. According to the Bible, itong mga regalong ito ay may malalim na meaning patungkol kung sino si Jesus Christ. That's a good question. Tara, pag-usapan natin yan. Una, yung gold. Pinapakita nito that Jesus is King. Mga ka-good news, sa Bible times, ang gold ay regalo para sa mga hari. So kahit baby pa lang si Jesus, malinaw na ang mensahe. He is not just a baby in a manger, He is a King. Hindi lamang hari ng Israel, kundi King of Kings. Kaya real talk lang, kung hari siya, may say siya sa buhay natin. Sa decisions, sa relationships, sa mga plano natin, at even sa lifestyle natin. Pangalawa, frankincense. Ipinapakita nito that Jesus is God. Mga ka-good news, ang frankincense ay ginagamit sa mga temple worship. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi lang teacher, healer at prophet. He is divine. He is God in the flesh. Mga ka-good news, hindi lang siya hinangaan ng mga wise men. Sinamba siya. Pangatlo, myrrh symbolizes that Jesus is Savior. Mga ka-good news, ito yung medyo mabigat. Ang myrrh ay ginagamit sa pag-imbalsamo ng patay. Baby pa lang si Jesus, pero ang gift pang burial? Why? Because from the very beginning, malinaw na ang mission niya. He came to die for the sins of the world. Hindi lang miracles at hindi lang teachings. The cross was always part of the plan. So ka-good news, ngayong alam mo na ang ginto ay nagpapakita ng pagiging hari ni Jesus. Ang frankincense ay nagpapakita ng pagka-Diyos ni Jesus. At ang myrrh ay pagpapakita ng pagiging tigapagligtas niya. Ang tanong ko ngayon, ginagawa mo ba siyang hari ng buhay mo? Sinasamba mo ba siya bilang Diyos? At tinatanggap mo ba siya bilang tagapagligtas? Kung oo, i-comment mo, Jesus is my King, my God and my Savior. Mga ka-good news, i-share mo ito para mas marami pang makaalam ng tunay na meaning ng Pasko. What's your thoughts? I-type mo sa comment section.